Yung nalaman ko ang sikreto ng kasama namin sa bahay na si Sismean na super sarap talaga magpansit mga kaimbento. Ngayon, alam ko na kung ano ang kanyang sikreto. Naglagay siya ng butter dito sa isang pan and naggisa lang siya ng sibuyas at bawang. Tansyahan lang ang ginagawa niya mga kaimbento. Then nilagyan niya ng toyo ang sabaw. And then yung ulo ng hipon, bali pinatuyuan niya yan. Fry niya yung ulo ng hipon bago niya nilagyan ng tubig, bago niya pinakuluan ng pinakuluan. Tsaka niya inilagay pinangsabaw dito sa gagawing pansit o diva. Yun ang sikreto niya. And then naglagay siya ng chicken cube. Yung toyo mga kaimbento, tansyado lang at alam niya na kung gaano karami ang magagamit niya sa pansit na kanyang lulutuin. And then naglagay din siya ng maraming mantika. Kasi ako pag maramihang pansit mga kaimbento, sa totoo lang, hindi ko kayang lutuin yung ganyang mga 1 kilo, ganun. Alam ko lang is mga 1/4, kalahating kilo, ganun. And alam nyo naman ang inyong lola, puro imbento, diba? And bawat pagsasali niya ng tubig mga kaimbento is ipinadadaan niya doon sa ulo ng hipon, diba? And then yan, 1 kilong bihon yung kanyang inilagay at yung tubig, tansyado niya na kung ilan yung mga gagamit niya. Bali nagpainit siya ng tubig, mainit na tubig yung sinasali niya doon sa ulo ng hipon. At bawat dagdag niya ng pansit bihon, alam niya kung ilan ang ilalagay niyang tubig ulit. Di ba mahirap magpaliwanag. And then yan lang ang share ko mga kaimbento, yang hipon. Ako nagtanggal ng ulo, ako ang naglinis, di ba at least may share ako. And then lagi siyang maraming fish cake, kaya ayan, nilagay niya lahat ang maraming fish cake. Super yummy nito mga kaimbento kasi pag siya yung magluluto ng pansit, ubos talaga kahit gaano karami kasi sobrang sarap, di ba? Kasi marami rin siyang nilalagay na pangrekado. And then sunod yung ating carrot. Siya na naghiwa niyan kasi wala pa ako nung gumagawa siya. Nasa trabaho pa ako nung time na yan. Ang inabot ko lang is yung hipon, maghimay ng hipon. Siya na naghiwa lahat niyan. Kaya naman para may effort ako na ang nagtanggal ng balat ng hipon, diba? And then naglagay din siya ng kaunting mantika kasi magdadry daw yung ating pansit pag wala raw mantika. And then last, naglagay din siya ng ating pansit canton. Sa huli daw ilalagay yan kasi pag sinama mo siya sa bihon is madali lang yan maluto, malalabsak mga kaimbento, diba? Alam nyo na ang dami kong natutunan dito sa pagluluto niya ng pansit. Yung ulo pala ng hipon is isasangag mo muna, tapos pag medyo natusta na siya, tsaka mo siya lalagyan ng tubig para yung katas daw nun super malasa, tsaka mo lalagyan ng tubig, parang nasabi ko na yun lalagyan mo ng tubig pagkatusta, tsaka mo isasalin dyan sa pansit. And then last mo na raw ilalagay itong oyster sauce para daw hindi nakakain ng tubig yung oyster sauce, diba? Tama nga naman. And then naglagay din siya na ulit ng maraming pamintang durog, diba? Tansyahan lang talaga mga kaimbento, makakagawa na kayo ng masarap na pansit. Kailangan nyo lang maging kagaya ko, marunong mag-imbento, diba? And then nilagyan din namin ng maraming repolyo. Pag ganyan mga kaimbento na maraming repolyo at punong-puno na yung kawali, hirap na ako maghalo niyan, pero sa kanya easy lang, diba? Parang may technique siya sa paghahalo ng pansit para hindi tumapon. Sa akin yan, naganda tapon-tapon na yan pero sa kanya is wala lang, relax lang. Ako pala taga-video nito kaya medyo magulo. Kasi pag ako naman yung nagluluto at ako lang mag-isa sa kusina, nakastand lang yung aking phone. Bali, ako na nagbi-video, ako pa nagluluto, diva. And then, ayan, tikiman time. Super yummy niya mga kaimbento. Saktong-sakto yung mga panimpla na kanyang inilagay. Mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share.